Hi guys, welcome again sa YouTube channel ko. It's me again, Jason Smooth TV. So bago tayo magsimula sa vlog natin today, intro muna tayo. Hi guys, welcome again sa YouTube channel ko. It's me again, JC na Smooth TV. Pasensya na kayo guys kung ngayon lang ako nakapag-upload ng video natin kung ano bang yung naging performance ni RS8 100% synthetic kay Honda TMS 125 Alpha. So bago tayo magsimula guys, disclaimer lang guys, hindi ako expert pagdating sa motorcycle oil. Hindi rin ako nag-aral pagdating sa motorcycle oil. Ay lang ito guys sa aking experience at actual ko tong ina-apply sa sarili kong motor. So, hindi ko sinisira na produkto na bawat na aking ginagamit. So, ayon lang ito guys sa aking obserbasyon at sarili ko itong ina-apply sa sarili kong motor kay Honda TMS 125 Alpha. And pasensya na pala kayo guys kung ngayon lang ako nakapag-upload ng video natin. So, naging busy lang tayo sa mga personal nating buhay. So, naging busy din ako sa work ko. Kaya ngayon lang tayo nakapag-upload. And one thing lang pala guys, maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin na patuloy na nanonood ng mga video ko at sana nagugustuhan yung mga video na ginagawa natin. So, bago tayo magsimula guys, so kung magugustuhan niyo itong video ko, please like and share and subscribe. So, etong si RS8 guys, nagkakahalaga lang siya ng 340 only, okay? So, sa halaga 340 pesos only, naging sulit ba siya sa performance habang gamit ko siya kay Honda TMS 125 Alpha? Pagdating naman sa performance guys, so wala akong masasabi kundi okay siya. Para sa akin, okay siya. Bakit? Pagdating sa umaga, pag nag-start ako sa umaga, maganda siya. So, one click, start agad. One kick, start agad. Ang napansin ko lang sa kanya kasi medyo matigas siya kasi nga 10W50 siya. So, kailangan mo siyang painitin muna. So, painitin mo muna siya bago ka tumakbo. Kasi pagka hindi mo siya gano'ng pinainit, mapapansin mo siya is medyo pigil muna siya sa umpisa. Yun na napansin ko guys ha. Medyo pigil siya sa umpisa kasi nga medyo matigas yung langis, yung viscosity niya. So, medyo matigas siya. Pero pag uminit na, maganda yung hatak. So, wala tayong problema pagdating sa umaga, pagdating sa starting. Pagdating naman sa mga clutch, pagdating sa clutch performance, ang performance ng langis na to si RS8 is okay naman siya. Hindi pag nagshi-shift ako ng gear, nagpapalit ako ng gear pag tumatakbo na ako, nagshi-shifting ako ng gear, wala akong naging problema. Hindi siya matigas ikambyo. Number 1, hindi siya matigas ikambyo. Number 2, okay ang shifting ko. Hindi siya dumudulas, hindi rin siya dumadaplis. Okay? Pagdating naman sa hatak, guys, wala akong masabi. Maganda yung hatak, maganda yung takbo, and hindi pigil yung makina. So, wala rin naman ako naging problema pagdating sa hatak. Pagdating naman sa annoying sound o kakaibang tunog na narinig ako nung habang gamit ko itong si RS8 100% synthetic, wala naman ako napansin na kakaiba o nagbago sa tunog ng aking makina. So, wala ako napansin na gano'n. Wala ako napansin na pagbabago. Pagdating naman sa vibrating, naging ma-vibrate ba siya kasi actually guys, may mga langis kasi na nagiging maingay sila pagka iba yung langis. O meron langis na maingay sa makina, meron naman langis na ma-vibrate. So pagdating naman sa vibrating, wala ako napansin na kakaiba, hindi siya naging ma-vibrate. Wala naman siya naging pagbabago. And pagdating naman sa init ng makina, napapansin ko sa kanya, it's medyo mainit siya ng kaunti. Medyo na mainit siya ng makonti. Pero mabilis siyang lumamig. Kaya ako siya nasabi mabilis siyang lumamig, nagamit ko siya long drive from Baras Rizal going to San Luis, Batangas. So, medyo may kalayuan, 4 hours ko siyang biniyahe from Baras Rizal. Then, bumalik din ulit ako. So, 8 hours ko siyang biniyahe, almost 10 hours kasi may stopover siyempre. So, napansin ko sa kanya, medyo mainit siya sa makina, pero mabilis siyang lumamig. Pag nag-stopover ako, napapansin ko, nagko-cool down agad. So, maganda siyang gamitin para sa akin. Kung sasabihin ko naman, pagdating naman sa long drive, ano ba masasabi ko sa long drive? Pagdating naman sa long drive, guys, masasabi ko pwede natin siyang gamitin pagdating sa long drive. Kasi nga, nagamit ko siya sa long drive, diretso, papuntang San Luis, Batangas. From Baras Rizal, going to San Luis, Batangas. From San Luis, Batangas, going to Baras Rizal. So, one day ko siyang biniyahe, umalis ako ng 5 a.m. Dumating ako sa
San Luis, Batangas around 9. Yan, almost 4 hours ko rin siya tinakbo. Then nakauwi ako sa bahay is around 4 na siya. Magpo-4 na siya kasi nag-stop over ako. Then pangalawa is meron akong inasikaso doon. Kaya medyo natagalan tayo. So mga 4. So masasabi ko kung pwede ba siya pagdating sa long drive. Yes, pwede siya sa long drive. Yun ang masasabi ko. Yun nga lang, mapapansin nyo, medyo mainit lang siya sa makina, guys, ha. So, although, yes, normal lang, yet, talaga mainit sa makina. Mainit sa makina, ibang langis. And yet, talaga mainit yung makina natin. Kasi nga, ginagamit yan. Tumatakbo yan. Kumbaga, nagbe-burn yan ng gasolina. So, normal lang talaga mainit sa makina. Kasi nga, nagbe-burn siya ng gasolina. And para sa akin lang, masabi ko na hindi siya mainit. Meron kasing langis na mapapansin nyo na masyado mainit pero mabilis lumamig. Meron namang hindi ganun kainit pero matagal lumamig. So, ang sa akin, pwede natin siyang gamitin kasi kahit na medyo mainit siya sa makina, mabilis naman siya lumamig. Kapag napag-stop over ka, nakakapagpahinga ka agad. Yun ang kinaganda. And one thing lang, tip lang guys pag naglo-long drive tayo, ugaliin natin, ipagpahinga natin yung motor natin kahit na naka-liquid cooled pa yan. Kasi actually, na-stress din yan eh. Kailangan hindi naman diretso kasi although kasi motor lang yan. So iba pa rin talaga yung mga higher cc, iba pa rin yung mga kotse, iba pa rin yun. So kailangan mag-stop over tayo. Bigyan mo na 15 minutes, 20 minutes. So all goods na yun. Pwede na yun. Nakapagpahinga na sila nun. So then takbo ka ulit. And yun, rat-rat ka ulit sa biyahe, pagmumotor. And ingat lang din, siyempre. And siyempre, kailangan kondisyon yung sarili natin. And yun lang din yung mapasasabi ko guys pag naglo-long drive tayo, pagpahingahin natin yung motor natin para hindi ganong na-stress. And one thing lang pala guys, pag napansin nyo na medyo mainit na yung makina nyo, pagpahingahin nyo, huwag yung hayaan nyo lang siya diretso takbo. Huwag kayong umasa kung naka-liquid cooled ka man, kagaya ni Honda Times 125 Alpha, kasi nga air cooled lang siya. Umasa lang siya sa hangin, nagpapalamig sa kanya. Yun lang yung nag-asa sa kapahinga. So, na-tested ko naman siya, wala nang problema. Si Honda Times 125 Alpha naman, tested ko siya sa mga long drive So, wala akong naging problema sa kanya. Yun yung masasabi ko guys. So, para sa akin, ano ba masasabi ko? All goods pa siya? Maganda ba siyang gamitin? Para sa akin, maganda siya. Para sa akin maganda siya. Ayun nga lang talaga, napansin ko, medyo may siya sa makina, pero mabilis siyang lumamig. Yun lang aanin ko sa akin. So, disclaimer lang guys So, hindi ako expert guys. So, ayon lang ito guys sa akin, nag-experience. Okay? So, kayo Honda TMS 125 Alpha. So, hindi rin pala ibig sabihin nun guys pareho tayo maging performance. Kung naging performance ni RS8 synthetic sa akin, naging maganda, is magiging same tayo. Hindi. So, magkaiba tayo ng engine. Unang-una, magkaiba tayo ng engine. And, pangalawa, is hindi rin tayo pareho na maging performance. Kasi nga, kung iba tayo ng engine, at iba rin yung tayo magpatakbo, yun din maging performance sa motor natin. Kung ikaw is long drive lagi, mapapansin mo, mag-iiba yung takbo ng engine mo. Okay? Ang ibig sabihin is, kung madalas kang long drive, mapapansin mo yung langis natin, nag-iiba rin yung performance. Merong numinipis, meron naman siya, masyado na siyang magaspang. So, yun ang papansin natin. So, para sa akin, so magkakaiba tayo ng magiging performance. Pwedeng okay sa akin, at pwede namang hindi. Pwede namang hindi okay sa akin, pwede namang okay sa inyo. So, magkaiba kasi tayo ng engine. So, yun yung magiging performance. So, yung ginagawa kong video guys is parang idea lang na pwedeng yun din yung maging performance ng langis na to, si RS8 10W50 sa motor ninyo. So, pwede siyang gamitin. Ang kinagandaan dito guys, pwede mo siyang gamitin dito sa scooter kasi nga Jaso MA2 naman siya. So, ibig sabihin Jaso MA2 is pang manual siya. Okay, pero hindi naman ibig sabihin nun is hindi mo siya pwedeng gamitin sa scooter. So, pwede mo siyang gamitin sa scooter. Ang pinakaiba lang nilang is yung viscosity. Yung viscosity ng langis. Yung viscosity kasi ng langis ng scooter is medyo madulas. Ang viscosity naman ng declutch is yung sa mga manual, medyo magaspang. Kasi nga, kailangan niya i-lubricate yung clutch lining. Si scooter na mas automatic is engine lang yung inaano niya, mga garnahe, mga gearings lang kasi dry clutch siya. So si scooter meron siyang gear oil. So gear oil lang nilalagay naman sa kanya. Wala naman siyang langis doon. So yung dry clutch kasi siya. Okay? And yun nga pala guys, pasensya na pala guys kung ngayon lang nakapag-upload. And abangan niyo isa kong ginamit na langis guys. So maganda rin yun para sa akin maganda rin yun. So disclaimer lang guys hindi naman porke
papalit-palit ako ng langis is nakakasira siya. Hindi totoo yun guys. Ang sa akin, kailangan mo lagi mag-regular ng change oil. Gamitin mo siya o hindi, mag-change oil ka, mag-maintenance ka. Yun yung para sa akin. Kasi yung iba, sabi nila nakakasira ng langis. Yung iba pa, meron pa ako narinig na sa ibang kasamahan ko na pag nagsimula ka sa fully synthetic, kailangan fully synthetic na. Para sa akin, hindi. Kasi, di ba, ginagamit ko naman, hindi naman lagi fully synthetic, di ba? Hindi. Kasi para sa akin talaga, no matter what kung ano man yung ginagamit mo lang, isa importante, nagme-maintenance ka. Yun yung para sa akin, guys, ha. Tip ko lang yun, guys, ha. Ay, merong iba kasi nagsasabi na pag nagsimula ka sa naka-fully synthetic ka na, nagsimula ka fully synthetic, kailangan lagi fully synthetic na gagamitin mong langis. Para sa akin, hindi. Kasi, na-try ko na rin eh. Iba't ibang langis na yung ginamit ko. So, hindi naman nakakasira. Iba sinasabi, nakakasira ng langis. Nakakasira yung langis sa engine natin pag papalit-palit ka ng brand ng langis, papalit-palit ka ng klase ng langis sa motor mo. Nakakasira daw ng engine. Hindi. Kasi sa experience ko, napansin nyo naman, di ba guys? Papalit-palit ako ng brand ng langis, papalit-palit ako ng klase ng langis pagdating sa motor ko. Ang point ko dito guys, kaya ako ginagawa tong video ko, makatulong din sa inyo, makatulong sa atin. Kasi nga, siyempre sa panahon ngayon, mahal na yung mga bilihin. So, naghahanap tayo sa merkado ng mga murang langis and yet maganda yung performance. Di ba? So, pagdating naman kasi pag nag-change oil tayo, hindi naman lagi na available yung langis na ginagamit natin. What if, halimbawa, wala yung regular mong ginagamit na langis? So, maghahanap ka pa. Eh, kung meron naman dun, napanood mo sa akin, napanood mo itong video na to, ginamit ko sa RS8, hindi ka gumagamit ng RS8, may nakita mo, available. Nakita mo, napanood mo sa akin, okay yung naging performance. So, meron kang idea na pwede mo siyang gamitin, na pwede maging okay din sa motor mo. 'Di ba? Yun yung sa akin. Kaya yung iba, guys, sa akin lang, pananaw lang, guys, hindi naman ako expert, guys, disclaimer lang. Sasabi ko sa inyo, disclaimer lang, hindi ako expert. So, ayun lang ito, guys, sa experience ko. Kaya, sa inyo, kung sa patingin nyo is nakakasira, opinion nyo yun, di ba? Nire-respeto ko yun. Kung sa tingin nyo, naniniwala kayo doon, pero para sa akin, hindi. Kasi nga, sa dami kong langis ng try, hindi nasira si Honda TMS125 Alpha. Sa 7 years, going 7 years na siya, hindi siya nasira. Hindi pa siya nababa makina kasi regular ako nagpapalit ng langis, regular ako nag-change oil, regular ako nagme-maintenance. Yun lang talaga yung magpapatibay ng motor natin. Kaya kailangan sipagan natin lagi mag-change oil. Kahit anong brand pa yan, paiba-iba ka ng brand, paiba-iba ka ng langis, walang problema yan. Tapos kung hindi man yan fully synthetic o nagsimula ka sa fully synthetic, tapos sinasabi ng iba, kailangan fully synthetic ka na kagad, lagi. Hindi ka na pwede magpalit ng hindi fully synthetic. Hindi totoo yun. Para sa akin lang guys, disclaimer lang. Sa experience ko lang yun guys Kasi meron mga langis guys na medyo mainit. Medyo na naman sobrang init, meron naman tama lang. Meron kasi mga langis na madaling numipis gaya ng mga mineral oil, meron mga mineral oil, monograde, meron mga monograde, di ba? Multigrade, may mga klase ng langis. So, may kadalasan pag fully synthetic, mapapansin nyo. Pag 100% fully synthetic pag fully synthetic, mapapansin nyo, mabilis lumipis, mabilis uminit. Kaya kailangan, pag nag-maintenance ka ng motor mo, pag nag-change oil ka, kung gaano karami pinasok mo, yun din dapat ang lalabas. Or kung magbabawas man siya, hindi ganun karami. Kailangan mga 50 ml, 100 ml. Pero kung sobra na yung mga 200 ml pataas, ibig sabihin nun, nagkakainan ng langis yung motor mo. Or ibig sabihin na masyado na siya manipis. Numinipis agad yun lang sa ginagamit mo. So, yun lang guys So, sana nakatulong tong video ko guys. And kung nagustuhan mo tong video ko guys, please like and share and subscribe. Maraming salamat guys. I love you. Bye-bye.